unahin ang kainutilan ni Pangulong Marcos sa pagharap sa matinding krisis na nararanasan ng ating bansa sa ngayon. Hindi niya masolusyonan at maistan ang krisis na ito na damang-dama ng mga mahirap. Siya ay isang inutil na presidente. Inutil na presidente. Kahapon lamang, hindi pa nga binisigay at kakarampot pa nga ang sinasabi na 1 piso pagtaas sa pamasahe sa mga jeepney. Kagyas, binawi niya. Ano ba siya? Nakahidit? Para siyang gago. Bigay bawi o hindi pa binibigay. Pinabawi na agad. Hindi ganyang klaseng presidente ang magsasalba sa atin sa krisis. Tayo po ay nakikita sa panawagan ng ating mga kapatid ng transport workers na itaas ang pamasahe. Bakit po? Tayo ay mananakay din, pero bakit natin sinusuportahan ang kahilingan na ito? Sapagkat alam natin na pagtaas ng presyo ng gasolina ang ating mga kapatid na mga drivers 2 beses naaapektuhan. Una, bumababa ang kanilang kita. At pangalawa, dahil pag tumaas ang presyo ng krudo, tataas ang presyo ng mga bilihin. Kaya't naaapektuhan din sila. Pangalawa, dahil tumataas ang presyo ng mga bilihin. Kaya sa simpleng salita, pagkatarungan ang hinihiling ng ating mga kapatid na mga transport workers. Ano ang kailangan gawin para maeksan ang hirap na nararanasan natin ngayon? Una, kailangan tanggalin ang excise tax at saka ang IVAT, ang VAT sa gasolina. Pag tinanggal po ito, 20 pesos ang mababawas sa kada litro ng presyo ng krudo. Dahil ito pong mga buwis na ito ay idinadagdag ng pamahalaan para ang pamahalaan at saka ang mga negosyante, mga multinational corporations, ang industriya ng langis na may hawak ng industriya ng langis ay mapaghatian ang buwis na ito. Samantalang tayong mga mamamayan ay pinahihirapan. Bakit? Tuwis naman yan, sabi, gagamitin daw yan para sa mga servisyo sa taong bayan. Alam natin na hindi ito nangyayari. At sapagkat ang tuwis natin, kinukurakot ng mga kurang na opisyales ng pamahalaan. Ganyan po ang pasaklap na katotohanan sa ating bansa. Pangalawa, kailangan i-roll back ang presyo ng langis doon sa 55 pesos na dating presyo niya. Sapagkat mismong ang gobyerno ang nagsabi, meron pang 2 buwan na stock na sa dating ang presyo pinili ang ating pong langis. Kaya bakit itinalas agad? 2 linggo na nagtataas ng presyo. Pamula nung nagkagera, ang laging isinasakalan, nagtaas daw ng presyo dahil may gera. Pero, ang langis na yan ay dating pang nandyan na pinili, naka-impact sa dating presyo. Ibig sabihin, pinagsamantalahan na naman tayo nitong mga negosyante ng langis at ginagamit ang pera sa pagsasamantalang ito. Pangatlo,
natin ang ating mga kapatid na transport workers sa kanilang makatarungang kahilingan. Pang-apat, ibasura ang oil deregulation law sapagkat ito po ay imposisyon ng imperialistang Estados Unidos at mga kapitalistang bansa para sila ay magpasasa sa mega pupo. Hindi po ito pakikitabangan ng mga mahirap na bansa katulad natin. Sapagkat sa ilalim ng oil deregulation law, hindi na po nakukontrol ang presyo ng langis. Kailangan na kontrolin ang presyo ng langis, kontrolin ang presyo ng mga bilihin, sapagkat kung yan po ay pinapabayaan na sumirit sa taas sa kagustuhan ng mga negosyante, tayo pong mga ordinaryong mamamayan ang naghihirap. Panglima, kailangan na ihinto ang giyera ng Estados Unidos at Israel sa Iran. Ang giyera po nito na ito ay giyera para makuha ng Estados Unidos kasama ng Israel ang yaman ng Iran at ng iba pang bansa sa gitnang silangan. Ang giyera po na ito ay naglalagay sa ating mga kababayan na higit 2 milyon na nandoon sa Middle East sa matinding panganib. Kailangan ang ating gobyerno, si Presidente Marcos mismo, ay manawagan para sa kapapatigan ng giyera. Sapagkat ngayon po, ano ang ginagawa niya? Pinapagamit ang ating bansa para gamitin ng Estados Unidos sa pamamagitan ng EDCA or Enhanced Defense Cooperation Agreement. Gamitin ang ating kapulungan para sa mga armas panggera ng Estados Unidos at ganun din gamitin ang ating bansa bilang isang malaking kampo militar ng Estados Unidos kung saan permanente ang presensya ng mga tropa ng Estados Unidos, mga armas at mga supplies ng Estados Unidos. Ginagamit tayo, pinambabala sa giyera ang buong Pilipinas. Giyera na wala naman tayong pakinabang. Giyera na pahirap lamang sa ating mga Pilipino at sa mamamayan ng buong daigdig. Kaya importante na tayong lahat kumilos. Mga kasama, kailangan para lalong higit sa mga ordinaryo nating mga kababayan na araw-araw naghihirap sa taas ng presyo ng mga bilihin. Itaas ang sahod ng mga manggagawa. Itaas ang sweldo ng mga government employees. Nang sa ganon, makaagapay sa kasalukuyang krisis na ito. Kailangan magkaroon ng established presyo ng crudo. Ay isa bansa ang industriya ng langis. Meron tayong mga rekurso, natural resources, deposit ng gas, at saka ng langis na pwede nating paunlarin, explore, at tayo mismo ang magpaunlad ng mga ito.
Nang sa ganon, tayo rin ang magtatakda ng presyo ng langis. Hindi tayo nakadepende sa kung ano ang itatakda ng mga korporasyong multinasyonal sa pagpipresyo ng langis. Kailangan na isulong natin ang panawagan na ang budget ay i-realign para sa mga serbisyo, ayuda, at saka pangangailangan ng mga mahihirap ngayong panahon na ito. Kailangan ibalik ang mga tinurakot na pera ng taong bayan ng ating mga corrupt officials. Kailangan parusahan ang mga kurakot na ito nang sa ganon, hindi na maging ehemplo. Nang sa ganon, mawala na ang korupsyon. Nang sa ganon, ay meron tayong pondo na maibibigay sa ating mga mahirap na kababayan pag ganitong mga panahon na nandito tayo sa krisis katulad ngayon. Kaya mga kasama, muli, isigaw natin